Hello mga kalabada! Magandang araw po sa inyong lahat. Rogelio Tapang here with Laundrypreneur, and today I am going to share with you ano po ba yung mga covered na warranty sa ating mga commercial washers. Alright? So kung kayo po ay existing laundry shop owner, maganda po ang information na to. At least alam nyo, di ba, kung ano po ang i-cover na warranty sa inyong mga makina. Okay? And we're talking about the parts warranty. Alright? Kung kayo naman po ay papasok pa lang sa laundry business, hindi ba magandang information din yan na alam ninyo kung ano ang covered sa warranty para malinaw po ang pagbili ng ating mga machines. Alright? So without any further ado, let me begin. The number one thing na hindi po covered. Okay, so pag-usapan po natin yung mga hindi covered ng ating warranty. Unang-una, yung mga hoses and cords. These are often considered consumable items that can wear out over time due to regular use. So yung mga hose at saka yung mga cords po ng ating mga washers, no, ng mga makina natin, hindi po covered yan. So pag ginat-ngat po ng dagayan or nabutas ng hayop yan, di ba? Ay hindi na po covered ng warranty yan. So please be aware of that. Also, drum and tub. Okay, yung pong ating washer, meron pong drum yan, no? Yung may tub po siya. And usually, while some may cover the drum, pero kailangan po tinitingnan po nila mabuti yan ng ating mga supplier because issues related to rust or damage may be excluded from the warranty. So please note, no? And also yung mga filters po natin. Okay? So ang ating washer po ay may mga filters po yan. Yung mga filters po niya, usually yung nililinis natin, nasa baba po ng washer yan, ay lint filter or other types of filters may not be covered as they require regular maintenance and replacement. Okay? So ito po ay considered consumable. So hindi po siya covered sa warranty. Okay? And of course, mga belt and bearings, these parts can wear out due to normal use and are often excluded from warranty coverage. So ito pa isa, no? Yung pong mga belts and bearings. Okay, depende po sa machine na meron kayo. Karamihan po ng mga washers merong belt. Of course, ito po yung tumatakbo between the tub and uh, the the engine, no? Yung pinaka-makina niya po, no? The machine. So, umiikot-ikot po yan, parang sa kotse, merong belt, di ba? So, ito po ay hindi covered ng warranty. So, pag ito po ay nag-wear and tear, eventually, pinapalitan po yan, you have to pay for that part. No? Yung mga bearings, ganun din po. Yung mga bearings ng ating mga washers ay hindi rin po covered ng ating warranty. So, ano nyo na, asahan nyo na pag yan po ay nag-fail at kailangan ng palitan, usually pag maugula po yung takbo ng inyong mga makina, there might be a problem with the bearings at kailangan pong palitan. Binibili rin po yan once it gets replaced. And usually po, pagka nangyayari naman yan pag medyo may edad na yung machines natin, a few years after we bought it, ay dun naman po lumalabas ang mga problema sa belts and bearing. So definitely hindi na talaga siya mako-cover ng warranty. And even if it happens within the warranty period, again, no, ay baka po hindi na i-cover ng supplier. Okay, please be aware. Now, another one would be the cosmetic parts, items like knobs, buttons, panels that do not affect the functionality of the machine may not be covered. So, yung mga nakikita po natin, yung panel, di ba, may display yan, may mga pindutan yan, minsan po, or hindi man minsan, karaniwan ay hindi po siya covered ng warranty. So kung meron man po medyo malakas-lakas magpindot dyan at biglang hindi na nag-work or nagpa-function po yung button, ay papalitan na po yung panel na yon, no? At least that portion of the panel, and usually hindi na po covered ng warranty. Babayaran na rin po natin ang replacement part. All right. Now, another one, damage from misuse. Any damage resulting from improper use, such as overloading the machine or using incorrect detergents, is typically not covered. Okay? So, pagka po hindi tama ang gamit natin, minsan po nakikita ko sa mga laundry groups, ang mga questions talagang, wow, it directly tells us na misused po yung
machine. Like for example, talagang ino-overload nila, no? Instead of using only 80% capacity, kasi yun po ang ideal na load, 80% capacity of the total drum capacity, ay pinupuno. So kunyari 10 kilogram po yung capacity ng machine nyo, ginagawa nyo 10 kilos din ang nilalagay nyo, punong-puno siya, hindi po advisable yon. Although, kaya ng machine yan. Pero of course, it can lead to early damage, no, and breakdown. So pagka ganyan, tapos chinek ng supplier at nakita ng mga technicians na, naku sir, mukhang lagi nyo itong lagi nyo po itong ino-overload. That may also affect your warranty. So please be careful, use your machine properly. Okay. Now, installation issues, yung mga problems po arising from improper installation or setup are usually not covered under warranty. Nako, ito po, napaka-importanting concern po ito because if you're going to set up your shop, okay, make sure na ma-set up nyo professionally ang inyo o ma-install ninyo properly and professionally ang inyong mga makina. Otherwise, pagka in-inspect po yan ng ating supplier ng machines at nakita nila na ang pagkakamali ay sa installation. No? The installation works would include water, electrical, gas, ducting, and exhaust. So kung may pagkakamali po dun sa mga installation parts na yon, ay pwedeng sabihin ni supplier na hindi po nila pwedeng i-cover yung problema dahil po mali nga ang installation. A simple example, for example, ay yung pong kuryente. Diba? Hindi tama ang in-install ng mga breakers, kulang ang mga power line requirements, at nagkaroon ng malfunction ng machine. O, pagka yan po na-trace ng supplier na dahil po doon ay nasira or nag-malfunction ng machine, pwede nilang sabihin, ay naku sir, hindi po natin covered ng warranty kung anumang piyesa ang nasunog or anumang piyesa ang nasira because of faulty electrical installation. So please be very careful. Sa installation pa lang po, sa simula pa lang ng pag-setup nyo ng machines, please make sure na professionally installed po ang ating mga makina. Okay, wag lang po tayong umasa doon sa installer na alam ko na po yan, i-install ko. Please be sure to have the knowledge and the information you need para po matuto kayo how to deal with the installation process. Okay, very important po yan. And of course, mga natural disasters, naku, pagka po na damage due to flood, fire, and other natural disasters, generally speaking, nawawala po yung warranty ng makina. Para po mga kotse din yan, di ba, pagka binaha, unless meron kayong insurance coverage na with acts of nature, okay, meron kayong panggasto sa pag-repair. Pero yung repair cost po kasi na yon ay hindi na covered talaga ng warranty. Binabayaran na po ng insurance natin yung pagpaparepair total cost, right? Ganon din po sa mga makina natin. Sa laundry shop, ang ating mga washers ay unless covered by acts of God insurance or acts of nature insurance o yung non-life insurance na may acts of nature, ay nako, malaking problema po yan dahil pwede pong sabihin ni supplier na hindi po covered ng warranty. And of course, they can repair but you will have to pay the price of the parts to be replaced and of course the replacement service. Okay? Parts replacement service. Okay? So, ayan po mga natural disasters. So, ang bilin ko lang po, check the warranty certificate. Always check the specific warranty terms provided by the manufacturer for detailed information. Pag kayo po ay bumili ng inyong mga commercial washers and dryers, bago kayo iwanan ng supplier nyo, kayo po ay pipresentahan nila ng warranty certificate. No? Kasama po ng mga ano yan, ng invoice, ng delivery receipts, nakaakibat na po yung warranty certificate. No? Usually po, magandang itsura niya para po siyang board, no? It's special paper. Please take the time to study. In fact, bago pa kayo bumili sa supplier na yan, you can always ask them for a copy of the warranty certificate. Part po yan ng dapat nating pinag-aaralan. Okay? Now, bago po ako magbabay sa inyong lahat, gusto ko lang po kayong imbitahan. Meron na po tayong May Pera sa Labada
online video course. 9-part po ito, specially designed for the newbies or sa mga baguhan pa lang sa laundry, yung mga papasok pa lang sa laundry business. Dito po kayo sa ating May Pera sa Labada 9-part online video course. Because if you go for this, sasabihin ko na po sa inyo, ay marami kayong matututunan, no? From the reason why you should get into this business, more than wash, dry, fold services, and of course, how to set up your shop professionally from finding the right location, diba? Designing your shop, working with the right contractor, selecting your machines, and installing your machines. And finally, pinaka laging itinatanong na question po sa akin, HM. How much do we set up a shop? Yan po lahat ay pwede nating matutunan dito po sa May Pera sa Labada online video course. So sana po ay pumunta po kayo sa link na nakikita nyo ngayon sa screen and get your instant lifetime access sa ating pong 9-part online video course. May Pera sa Labada.